Ang makasaysayang Luneta Park ay matatagpuan sa Bagong Bayan, isang lugar na kilala na ng mga Espanyol noon pa mang taong 1591. Sa panahong iyon, iba-iba ang anyo ng Bagong Bayan kumpara sa Old Manila o Intramuros ngayon. Ito ay isang malawak at bukas na lupain na matatagpuan sa labas ng matibay na pader ng Intramuros, kaya't nagsilbi itong mahalagang espasyo para sa iba't ibang gawain, panlipunan man, militar o panrelihiyon. Noong panahon ng pamumuno ni Gobernador General Pedro Bravo de Acuña mula 1602 hanggang 1606, nagkaroon ng pagbabagong anyo ng Bagong Bayan. Siya ay nagpatayo ng malalaking summer houses na napapalibutan ng magagandang hardin at maliliit na batis. Layo nitong gawing lugar pahingahan at libangan ng lugar para sa mga opisyal ng pamahalaan at mga mayayamang residente. Subalit sa kasamang palad, namatay si Acuña nang hindi man lamang nararanasang manirahan sa alinman sa mga ipinatayo niyang bahay. Pagkaraan nito, nabili ng mga grupo ng misyonaryo ang nasabing lugar. Ginamit nila mga bahay bilang mga sentro ng gawaing pangmisyon. Dito ay dinaraos sa mga pagtitipon, panalangin at iba pang relihiyosong aktibidad. Hindi naglaon, nagtayo rin sila ng mga karagdagang gusali at kumbento upang higit pang mapalawak ang kanilang misyon. Ngunit noong taong 1642, ipinagutos ng kasalukuyang gobernador general na si Sebastian Corcuera na ipag-iba ang mga ito dahil sa pangamba na maaaring gamitin ng mga mananakop na Dutch ang mga estruktura bilang kampo o base sa oras ng pananakop. Sa kabila nito, muling nagtayo ng kumbento at simbahan sa lugar, kabilang sa ospital sa ilalim ng pamamahala ng San Juan de Dios. Sa panahong iyon, ang Bagong Bayan ay hindi lamang naging sentro ng relihiyosong gawain kundi naging mahalaga ring bahagi ng buhay panlipunan sa Maynila. Dito ginaganap ang mga parada, digmaan at mga relihiyosong prosesyon. Makikita rin dito noon ang mga elitista at mayayamang pamilya na nagpapakita ng kanilang katayuan sa lipunan. Subalit hindi lamang magaganda at masayang pangyari ang nasaksihan ng Bagong Bayan. Ito rin ang naging lugar ng pagdurusa at kamatayan. Dito ay pinapatawang parusang kamatayan sa mga itinuturing na kaaway ng pamahalang Espanyol. Marami sa mga pinaslang dito ay mga Pilipinong nagpakita ng matinding pagmamahal sa bayan. Mga taong nanindigan at lumaban para sa kalayaan at dignidad ng mga Pilipino. Kabilang sa mga unang bayani na pinaslang sa Bagong Bayan ay ang mga miyembro ng Confraternity of San Jose sa ilalim ni Hermano Pule sa pamumuno ng kanilang commander na si Sargento Samaniego na pinatay noong 20 ng Enero 1843. Sinundan ito ng malagim na pagbitay sa tatlong paring martir noong 15 ng Pebrero 1872 sa pamamagitan ng garrote. Nariyan din ang mga katipunerong tulad ni Sancho Valenzuela at ang kanyang mga kasamang lumaban sa San Juan del Monte noong Agosto 30, 1896. At higit sa lahat, dito rin pinaslang ang ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal noong 30 ng Desyembre 1896 matapos hatulan ng kamatayan dahil sa mga paratang na rebelyon at sedisyon. Consumatum est! Sa paglipas ng panahon, ang Bagong Bayan ay unti-unting nabago at naging Luneta Park, isang pampublikong parke na sumisimbolo sa kasaysayan, sakripisyo at kalayaan ng bansa. Ang salitang Luneta ay pinaniniwalaang nagmula sa salitang Espanyol na tumutukoy sa hugis na parang buwan o kalahating bilog ng lugar. Sa panahon ng mga Amerikano, mas pinaunlad ng parke at ginawang isang maayos at planadong pampublikong espasyo kung saan maaaring maglibang ang mga mamamayan. Ang konsepto ng Luneta Park bilang isang pampublikong parke ay hindi lamang natatangi sa Pilipinas. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang China, umusbong din ang katulad na parke bilang bahagi ng urban planning. Sa China, ang mga pampublikong parke ay nagsimulang paunlarin lalo na noong ika-20 siglo bilang mga lugar para sa pahinga, ehersisyo at pagtitipon ng komunidad. Katulad ng Luneta, ang mga parke sa China ay nagsisilbing alaala ng kasaysayan at kultura at lugar kung saan maaring magtagpo ang nakaraan at kasalukuyan. Ang eksaktong replika ng bantayog ni Jose Rizal ay makikita sa bansang China. Ayon sa maraming mga turista, mas maganda pa umano ito kung ikukumpara sa Rizal Park natin sa Pilipinas. Bukod kasi sa walang mga gusali na paligid nito, napaka-presko nitong tingnan dahil napapalibutan ito ng mga puno at halaman. Hindi kagaya ng meron tayo sa Pilipinas. Karamihan sa mga turistang bumibisita dito ay iniiwan na lamang ang kanilang mga kalat at nagiging irresponsable pagdating sa pagpapanatili ng kalinisan sa parke. Bukod dito, napakarami ding mga building na tila nagiging mga photo bombers sa tuwing may magpapakuha ng larawan sa parke natin sa Pilipinas. Ang pinakapunot dahilan kung bakit naging mahalaga para sa mga Chinese ang ating pambansang bayani ay dahil si Jose Rizal pala ay may lahing Chinese. Maugad ito mula sa kanyang mga ninuno na purong mga Chinese at orihinal na nagmumula sa bansang China. Ang lahi ni Rizal ay pinaghalong Chinese-Spanish
Bukod pala sa Jose Rizal, maaaring ang naging pangalan ni Rizal ay Rizalco dahil sa kanyang mga ninuno. Maraming nagtataka kung bakit ang kanyang amay na ibang apelyido. Yun pala ay dahil sa ang ginamit nitong apelyido ay mula sa ninuno nitong Chinese. Nagmula ang mga ninuno ni Rizal sa isang village na nagngangalang Xiongke sa distrito ng Qinchu, probinsya ng Fujian sa bansang China. Mula sa Fujian, ang anak ni Xiangko at Zun Niao na si Lamco ay nag-migrate sa Pilipinas noong mga taong 1690. Sa edad na 35 taong gulang, si Ko ay nagpabinyag ng Katoliko sa Binondo at ang kanyang naging Catholic name ay Domingo Ko at nagpakasal sa isang Chinese na mestiza na si Ines de la Rosa. Naging malapit si Ko sa mga paring praile na sina Francisco Marquez at Juan Caballero at sila din ay naghikayat sa kanya na manirahan sa Binyan, Laguna kung saan naging bahagi siya ng pagsasaayos ng irigasyon ng lugar. Nagbungang pagsasama ni Ko at de la Rosa noong taong 1731 at ito ay ang kanilang anak na si Francisco Mercado. Ang pangalang Francisco ay mula sa kanyang kaibigang praile habang ang Mercado naman ay mula sa salitang Espanyol na ang kahulugan ay palengke o market. Pinakasalan ni Francisco si Bernarda Monica, isang native na mula sa kalapit nilang hacienda sa Laguna. Nagbuang kanilang pagsasama ng dalawang anak na sina Juan at Clemente. Taong 1783, si Francisco Mercado ay naihalal bilang gobernadorcillo ng Binyan habang ang lolo ni Rizal na si Juan Mercado ay nahalal naman bilang kapitan del pueblo sa parehong bayan noong 1808, 1813 at 1823. Napangasawa ni Juan Mercado si Cecilia Alejandro, isang mestisang Chinese at nagkaroon ng 13 anak at isa sa mga ito ay ang ama ni Rizal na si Francisco din ang naging pangalan. Si Francisco Engracio Mercado. Nag-aaral ng Latin at Philosophy sa Kolehiyo de San Juan de Letran si Francisco nang makilala niya si Teodoro Alonzo y Realonda. Noong taong 1848, ang Gobernador General na si Narciso Claveria ay nag-utos na lahat umuno ng mga migrated Chinese at Pilipino ay dapat napalitan ang kanilang apelyido, alinsunod sa apelyido ng mga Espanyol. Unang ganiwa ni Francisco ang kanyang pangalan bilang Rizal Mercado ng kahulugan ay Greenfields dahil na rin sa mga pangunahin nitong ari-arian ng mga lupain. Subalit madaming nalito sa pangalang ito kasama ng mga business partner ni Francisco, kaya pinalitan niya ito ng Rizal Mercado. Nangangahulugan ito na malaking parte ng katauhan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal ay mula sa lahing Chinese. Kaya naman malaking respeto ng mga Chinese sa ating pambansang bayani, dahil nga dito ay nagtayo sila ng replika ng bantayog ni Rizal sa kanyang mismong bansa. Ang konstruksyon ng replika ng Rizal Shrine ay sinimula noong 2002 at natapos noong Enero 2003. Itinayo ito sa 5 hektarya ng People's Cultural Plaza sa Jinjiang City ng Qiongke Village sa China. Gumastos na sa 84 million pesos sa pagbili ng naturang lupain, pagpapagawa ng parke at ang pagtatayo ng bantayog ni Rizal na gawa sa Jinjiang Rocks. Ang mga lokal na residente ng naturang probinsya ay nagbigay ng tulong pinansyal sa pagtatayo ng parke na umabot sa 70 million pesos, habang ang mga Chinese-Filipino community naman ay nakalikom ng nasa 7 million pesos na kanila ding idinagdag sa pondo. Ang business tycoon at Noy chairman ng Philippine Airlines nagpaabot din ng tulong na nagkakahalaga ng 7 million pesos para sa pagtatayo ng naturang parke. Nasa 18.61 meters ang taas ng bantayog ni Rizal na isinunod din sa taon ng kanyang kapanganakan na 1861. Ang bantayog na ito ay sumisimbolo sa mahigit 1,000 taong ugnayan at pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Ano man ang lahi o saan man nagmula ang isang tao, lahat tayo ay iisa. Lahat tayo ay Filipino. Ang importante ay iiwan natin ang mundo at aalahanin ang ating mga nagawa sa kapwa at sa bayan. Gaya ni Jose Rizal na pumuko sa kamalayan ng mga Pilipino, bagamat ayaw niya ng giyera, isa ito sa nagbunsod ng mga himagsikan, mga nobela at paglaban sa pagkakapantay-pantay at nasawi sa di makatarungang pagbaril sa kanya sa bagong bayan.